Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapalo ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo mapapakinggan natin ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth na nagbunsod ng labis na kagalakan sa kanyang sanggol sa sinapupunan. Nawa, tayo rin ay maging daan ng kagalakan ng ating kapwa, lalatigit ngayong kapaskuhan. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na liwanag sa banal na pagdiriwang. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo ang mga kaibigan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang-tawang anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang landas sapagkat siya ang mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, tulad ng isang dalagang nagagalak sa pagdalaw ng kanyang kasintahan, nararapat din magalak ang bayan ng Diyos sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Makinig po tayo sa unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod tinatahak upang ako'y makaliig. Itong aking manginginig ay katulad ng usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain, at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangat, pinat na mumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika't ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan, at ng aking ding marinig ang tinig mong inintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tubunan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliwang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Emmanuel na hari namin, halina't kami sagitin at utos mo'y tutuparin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng Judea.
Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ang aming Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin naman natin yung mga katabi natin ng magandang gabi. Namumula po kayo, ang daming nakapula. Talaga nga naman, masunurin kayo. Malapit na ang Pasko. Nararamdaman niyo na ba yung Pasko? Ako na po unang babati sa inyo ng maligayang Pasko. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ang lagay ba hanggang maligayang Pasko na lang. Mga kapatid, pag malapit na ang Pasko, usong-uso ang Christmas party. Diba? Reunion. Family gatherings. Diba? At kapag Christmas party, madalas meron dyan potluck. Kanya-kanyang dala ng pagkain. Yung iba, may isang Tupperware na dalang pakbet. Wow! Pakbet. Yung iba naman, ang dala minudo. Yung iba dala walang kamatayang adobo. Ha? At yung iba ang dala-dala supot. May kasama pang kanta. Balutin mo ako. Kapag dumadalaw tayo, may dinadala din tayo, di ba? Kapag yung kaibigan mo may sakit, dadalo ka sa kanya, nagdadala ka ng prutas. Di ba? Pag dadalo ka sa kaibigan mo, sa bahay nila, dadala ka ng cake. Basta tayo ay mayroong dinadala kapag tayo ay dumadalaw. At yung iba, ang daladala ay kwentuhan. Kwento. At yung iba, doon, nabanggit ko sa inyo kanina, may dalang isang Tupperware na pakbet. Pag uwi, 3 na yung Tupperware niya. May pakbet, may minudo. At yung iba, pati dekorasyon, inuuwi, no? Lagi tayong may dinadala. Di po ba? Sa ating Ebanghelyo ngayon, napakinggan po natin ang ating mahal na Birheng Maria. Siya ay dumalaw. Kanino? Kay Elizabeth. Ang kanyang pinsang si Elizabeth. Saan? Sa kaburulan ng Judea. Nagmamadali siyang dumalaw sa kaburulan ng Judea. Doon sa liblib na lugar ng Judea, sa kaburulan. Tatanungin natin, bakit doon siya nakatira sa kaburulan ng Judea? Liblib yun. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, buntis si Elizabeth at matanda na. Baka umiiwas siya sa mga chismis. Ano sasabihin ng mga kapitbahay niya? Tingnan mo itong si Elizabeth. Kung kailan tumanda, saka nagpabuntis, no? Saka kumarengke. Kaya doon sa kaburulan ng Judea, para iwas sa usap-usapan.
Di ba? Mga kapatid, no? Si Maria ay may daladalang kagalakan kay Elizabeth. Di ba? Nung sabi sa Ebanghelyo, nung marinig ni Elizabeth yung bati ni Maria, anong sabi doon? Naggagalaw yung sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth. Tunay na tunay, si Maria ay may dalang kagalakan sa kanyang pagdalaw kay Elizabeth. Dahil si Maria, hindi lang siya yung dumalaw kay Elizabeth, kundi pati yung kanyang sanggol sa sinapupunan, ang ating Panginoong Hesus Kristo, na siyang nagdulot din ng labis na kagalakan kay Maria. Si Jesus ang mabuting balitang ibinahagi sa kanya ng anghel kahapon sa ating Ebanghelyo. Di ba? Ito ay nagdulot ng kagalakan pagkatapos na si Maria ay matanggap niya ang balita ng anghel na siya ay magiging ina ng ating Panginoong Jesucristo. Napuno siya ng kagalakan. Nag-uumapaw kay Maria ang kagalakang nagmumula sa Diyos. Kaya ano ang nangyari? No, nagmamadali siyang pumunta sa Judea upang ipamalita kay Elizabeth yung nangyari sa kanya. Dahil sa ating Ebanghelyo kahapon, anong sabi ng anghel? Naaalala mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth na sa kabila ng kanyang katandaan, ngayon ay kaanin na buwan na ng kanyang pagdadalang tao? Nabalitaan na yun sa pamagitan ng anghel. Kaya ganoon na lamang yung kanyang pagmamadali upang ibahagi yung kanyang kaligayahang tinanggap, yung kanyang kagalakang tinanggap mula sa mabuting balita. Tunay na tunay si Maria ay masaya. Bakit? Sapagkat yung dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay hindi simpleng bata, hindi simpleng sanggol. Ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Yung mga nanay na narito, di po ba nung nalaman niyo na kayo ay buntis at magkakaroon ng anak, ibang kaligayahan ang inyong naramdaman? Di po ba? Ang saya-saya ninyo. Diba? Nung nalaman niyo at itong kagalakan na ito ay binahagi niyo sa inyong asawa pagdating niya. Diba? Hinintay mo pang ganyan. Honey. May balita ako sa'yo. Ano yun? Pilitin mo ako. Ano nga yun? Ay! Tatay ka na. Diba? Kung kayo naging masaya nung dumating ang inyong anak, paano pa kaya ang ating mahal na Birhen Maria nung nalaman na niya na siya'y magdadalang tao at ang kanyang anak ay anak ng Diyos? Diba? Hindi lang doble ang kanyang kaligayahan, kundi nag-uumapaw pa siya sa kaligayahan. Kaya siya ay nagmamadaling pumunta kay Elizabeth upang ibahagi ang kagalakang kanyang tinanggap, ang mabuting balitang ibinahagi sa kanya ng Anghel Gabriel. Mga kapatid, tunay na tunay, si Kristo ang mabuting balita at si Kristo ang pinagmumulan ng ating kagalakan ngayong Kapaskuhan. Mga kapatid, tuwing kayo ay nagsisimba, napapakinggan ninyo ang mabuting balita, tinatanggap ninyo ang mabuting balita, at nawa sa tuwing napapakinggan natin ang mabuting balita, ito ay nagdudulot ng kakaibang kaligayahan at kagalakan sa ating buhay. Di po ba? Kasi si Kristo mismo ang mabuting balita. Ang salita niya ay mabuting balita at siya mismo ang mabuting balita na nagdudulot ng kagalakan sa ating. Diba? Kapag linggo nagsisimba kayo, dito lamang natin sa simbahan natatanggap ng hayagan ng mabuting balita. Sa buong linggo, ang daming pangit na balita na dumarating sa inyo. Di po ba? Manood ka ng TV, ang daming pangit na balita, patayan dito, patayan doon. Di ba? Ikaw mismo, nagiging pangit na balita ka. Dahil pinagpepestahan ka sa kanto. Di ba? Pinagtitismisan ka. At kapag araw ng linggo, dito natin natatanggap yung mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo bigyan ng iba yung sigla sa ating buhay pananampalataya at sa ating buhay mismo. Kaya mga kapatid, sana
sa tuwing binabasa sa atin ng mabuting balita, sa tuwing ipinapahayag sa atin ng mabuting balita, alalahanin natin yung pagpapahayag ng mabuting balita kay Maria ng Anghel Gabriel, na parang ganun din ang ginagawa sa atin. Pinapahayagan tayo ng mabuting balita at tinatanggap natin ito ng may kagalakan sa ating puso. Kaya po, sino sa inyo dito malapit na makabuo ng simbang gabi? Lahat kayo may absent na? Huh? Sa lahat na malapit na makabuo at kahit sa ating lahat na nagsisimba, malalaman mong ang Ebanghelyo at ang ginagawa mong pagsisimba ay merong epekto sa buhay mo kapag ikaw ay nakararanas ng kagalakan sa iyong buhay. Na pagkatapos ang banal na misa, iba yung sigla ang iyong nararamdaman paglabas mo ng simbahan. Di po ba? At hindi lang yan. Dahil ikaw ay nakaranas ng sigla, dapat katulad ng mahal na Birhen sa kanyang pagdalaw, tayo rin ay makapagdulot ng kagalakan sa ating kapwa. Ang sarap isipin, di po ba? Kapag ikaw ngayong Kapaskuhan ay magiging daan ng kaligayahan ng kapwa mo, na ikaw ay magbibigay ng tuwa, ngiti sa puso ng bawat isa. Kasi yan ang nangyari kay Maria. Nung siya'y napuspos ng Espiritu Santo at tinanggap ang mabuting balita ni Kristo, siya ay nagdulot ng kagalakan. Kaya sana mga kapatid, sa tuwing natatapos ang banal na misa at kapag umuwi tayo sa tahanan natin, bit-bit natin ang kagalakan ng Diyos. Hindi yung pagkatapos ng banal na misa para bagang pagod na pagod ka. Lupay-pay na lupay-pay ka. O kaya parang ang mukha mo galing sa lamay. Hindi ka galing sa misa. Kasi ang mga nanggagaling sa misa, pagkatapos yung magsimba, mayroong siglang taglay-taglay. Humuhugot ng bagong sigla sa Diyos, sa mabuting balita. Sapagkat ang Ebanghelyo ay Ebanghelyo ng kagalakan. Bagamat minsan, pag napapakinggan natin para bagang ang hirap tanggapin sa ating buhay, gayon pa man, hindi natin maalis ng Ebanghelyo ay Ebanghelyo ng kagalakan. Bagamat may kirot sa ating puso kapag tinatanggap natin, pero pag maluwalhati natin tatanggapin yung hamon ng Ebanghelyo, anong mangyayari sa atin? Mas iba yung sigla pa yung ating mararanasan. Mga kapatid, simple lang ang nais mangyari sa atin ngayon ng Panginoon. Maging katulad tayo ni Maria. Maging daluyan at dahilan ng kagalakan ng ating kapwa. Na sa bawat makakasalunguan natin sa mga susunod na araw, magdudulot tayo ng saya. Naranasan niyo na po ba yun? Kapag nakita ka ng kapwa mo, pakiramdam nila ang saya-saya nila. Naranasan niyo na yun? Ang sarap ng pakiramdam nun. Kapag nakita ka ng kapwa mo, ang saya-saya. Uy, nakita kita mare! Ay, saya-saya ko! Pautang! Pautang lang pala, no? Tagal-tagal kami nahanap eh. Hindi yung mangungutang. Yung makita ka lang nila para bagang nai-inspire sila. Di ba? Hindi yung makita ka nila parang na-expired sila. Yung makita ka nila para bagang ang saya-saya nila kasi nakita ka nila. Hindi ka pag nakita ka na parang pagod agad sila, no? Yung tipong pag nakita ka nila, ay, sira na agad yung araw nila. Mga ganun tao no? Pag nakita mo sira na yung araw mo, ang sakit sa damdamin nun kapag ikaw yung nakakasira ng araw ng kapwa mo. Di po ba? May iba nga. Makita lang yung kanilang anino nang gagalaitin na, ay yung makita anino niya. Ganyan ba kayo? Sa kapitbahay ninyo, pag nakita anino ninyo, kinahinisan na kayo? O kaya mabanggit lang yung pangalan mo? Ay, huwag mong mabanggitin yung pangalan ng diba? Naglalalaiti, kumukulo ang dugo. Sana hindi tayo ganun. Diba? Bukod sa ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay,
ang buhay ng Kristiyano ay nagpapasaya din sa buhay ng iba. Maging dahilan kayo ng kagalakan ng kapwa mo. Magpasaya tayo ng kapwa. Ngayong Kapaskuhan, ang daming paraan para maging masaya ang kapwa mo sa pamamagitan mo. Diba? Sa pagbibigayan, sa pagmamahalan, sa pagbibigay na lang, no? Huwag tayong kuripot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang kuripot. Diba? Huwag kayong kuripot. Bumili kayo ng Star. 150 lang yun. Akin yung 50 doon. Bumili kayo ng card. 15 pesos lang yun. 15 lang ba? O, di ba? Akin pa rin yung 5 doon. Ang dami-dami na, alam ko ninyo, nababasa ko sa Facebook, ang daming paraan ng pangunguripot ngayong Pasko. Di ba? Nakalagay doon sa Facebook, nabasa ko kamakailan na sa mga inaanak na mamamasko. O nakalagay doon, araw ng pamamasko, December 25, oras 1 hanggang 5, requirements, baptismal certificate. Number 2, picture ng binyag kasamang nilong at tinang. Di ba? Ganon. Pati nga sa pangangaral, meron din ako nabasa eh. Modern yung pangunguripot ng mga tao ngayon eh. Mauutak na sa mga ngaruling. Number 1, kanta. Ang Pasko'y sumapi, 5 piso. Christmas in our heart, 10 piso. Nakalagay sa baba, bawat maling lyrics, bawas ng piso. Bawal ang palakpak, dapat may tambol. Mga ganon. Huwag tayo magkuripot. Ang Diyos ay mapagpala. Amen? Di ba yung nakaraan ng mga araw, ang pangalang Juan, ang ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Sino ka para magkuripot? Kaya ka pinagpapala ng Diyos para magdulot ka ng kaligayahan sa iyong kapwa. Di po ba? Maging dahilan tayo na ikasasaya ng kapwa natin. So, ang dalay natin ay laging kaligayahan, hindi kasiraan ng kapwa. May mga tao ganun, no? Kasiraan yung dinadala sa kanilang kapwa. Itichismis mo, sisiraan mo. Kung may nalalaman kang hindi maganda sa tao, anong gawin mo? Sarilinin mo na lang, huwag mo na ikwento pa sa iba. Diba? Kasi hindi ka na nakatulong, nakasira ka pa. Kung alam mo hindi ka na makakatulong, at may alam kang hindi maganda sa tao, sarilinin mo na lang at ipagdasal mo yung tao. Diba? Upang nang sa ngayon, kahit ikaw mismo, mapaligaya mo yung sarili mo. Dahil alam mo sa buhay mo, ay, may hindi ako nasirang kapwa ko. Ay, may hindi ako nagchismis na kapwa ko. Diba? Bagaman hindi mo siya napaligaya, ang napaligaya mo yung sarili mo. Diba? Pero ganun pa rin, napaligaya mo siya kasi hindi mo siya siniraan. Mga kapatid, simple yung mensahe, maging dahilan ka ng kaligayahan ng kapwa mo. Dahil ikaw ay pinasasaya ng Diyos. Ayaw ng Diyos na kayo ay malungkot. Nais ng Diyos, tayong lahat ay maging masaya. Amen. Lubos ang kagalakan ni Elizabeth sa pagbisita sa kanya ni Maria. Nais ni Maria na ibahagi ang galak sa kanyang puso. Manalangin tayo sa Ama na pagkalooban niya rin tayo ng galak tulad na lamang ng mga babaeng kinalulugan niya. Ang ating tutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dindin mo ang aming panalangin. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Maipahayag nawa ng simbahan ang mabuting balita na naghahatid ng kagalakan sa tanan, lalong-lalo na sa mga taong nasa malalayong lugar. Manalangin tayo.
Damayan nawa at tulungan ng mga nasa pamahalaan ang mga kapatid nating mahihirap sa pamamagitan ng kanilang mga programa at paglilingkod. Manalangin tayo. Bilang isang pamilya, matuto nawa tayong magbahaginan ng biyaya at kagalakan sa isa't isa. Manalangin tayo. Tulad ni Maria, magsilbing biyaya at kagalakan nawa ang ating presensya ng kagalakan. Lalong-lalo na sa mga taong may mabigat na pinagdaraanan, manalangin tayo. Makamtan nawa ng mga yumao nating kamag-anak at mahal sa buhay, katulad ni Marlon Domingo, Jerome Agudo, Ramoncito Vicente, Rudy Maestre, Tito Bigison at Mario Begosa. Ang kagalakan kapiling ng Diyos sa kanyang kaharian, manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon ni Remedios R. Ardales, Santa Maria Family, Joseph Gabriel O., at Engineer Jose Dinulong and Family. At sa mabilisang pagaling ni Marden Jose, Weng Ignacio, Jonah Yak. Manalangin tayo. O Diyos, ipinakita mo sa amin ang iyong presensya sa pamagitan ng mga kapatid namin handang dumamay at magbahagi ng kanilang mga biyaya. Patuloy nawa kaming maging saksi ng iyong pag-ibig sa pamagitan ng buhay na nakalaan sa pagsisilbi. Hiningi namin ito sa pamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Ating ialay ang ating mga handog sa laman. Of the earth receive anew.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating mapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang pinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tulusin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayon, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilay niya pinananabikan ng mahalaga rin kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating ni Ilahado sa Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag, ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunig sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya di naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at maging pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nakimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol, si Santiago, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Pinili namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, pilitan sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo din. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay gabi ng mga manggagawa. Kaya inaanyayahan po ang lahat ng manggagawa na tumayo po at pumunta po sa gitna. Lahat po ng nagtatrabaho. Muli po, iniimbitahan namin lahat ng mga manggagawa na pumunta po sa gitna. Salamat po. Huwag po tayong mahiya kung talampuan. Nawawalan ko ng trabaho ang hindi ko Manggagawa. Ito lang isinulat ni Jose Corazon de Jesus. Bawat palo ng martilyo sa bakal mong pinapanday, alipatong nagsilamsik, alikaptap sa karinglan. Mga apoy ng pawis mong sa bakal ay kumikinang, tandang ikaw ang may gawa nitong buong tinakpan. Nang tipakin mo ang bato ay natayo ang katedral, nang pupukin mo ang tanso ay umugong ang batingaw. Nang lutuin mo ang pilak, ang salati ay lumitaw. Si puhunan ay gawa mo, kaya ngayon nagyayabang. Kung may ilaw na kumislap, ay ilaw ng iyong tadyang. Kung may gusaling na angat, tandang ikaw ang pumasan. Mula sa duyan ng bata ay kamao mo ang gumalaw. Hanggang hukay ay gawa mo ang krus na nakalagay. Kaya ikaw ay marapat dakilain at itanghal, pagkat ikaw ang yumari nitong buong kabihasnan. Bawat patak ng pawis mo, yumayari ka ng dangal, dinadala mo ang lahi sa luklukan ng tagumpay. Mabuhay ka ng buhay na walang wakas, walang hanggan, at hihinto ang pag-ikot nitong mundo pag namatay. Muli po, palakpakan po natin ang ating mga manggagawa. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa lahat po ng mga nakiisa na magsuot ng kulay pulang ngayong gabi. Bukas po, inaanyayahan kayo na magsuot ng kulay gray. At bukas rin po ay gabi ng mga kabataan, kaya inaanyayahan ang lahat ng kabataan na magsimba bukas ng gabi. At muli po, inaanyayahan kayo na tangkilikin ang ating proyektong Hampas Ko Ay Sumapit, Wish Mo Sa Parol Ay Isabit, kung saan po maaari natin isulat ang ating mga kahilingan sa ating parol na nagkakahalagang 100 pesos po or sa ating Christmas card na worth 10 pesos po na isasabit po sa ating Christmas tree sa baba. At ang pondo po na malilikom dito sa ating proyekto ay gagamitin po upang ipamahagi sa ating mga kapatid na kapuspalad para sa ating Christmas gift giving po. At o maaari din po kayong magbigay ng medianoche package gaya ng spaghetti, ng spam, o ng corned beef, or kahit ano pong pwede nyo pong ibigay. Spam po tayo. No, pwede nyo pong ibigay na pwede natin ipamahagi sa kanila. Or candies po na pwede na ipapamahagi din po sa darating na Kapaskuhan para sa mga bata po. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you po. manalangin. Ang naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap, napakundangan sa pagulita namin sa mahal na Galing Maria. Manapati mo kami makabulog sa iyong tigil sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo magpal sa walang hanggan. Amen. Muli maraming salamat po sa lahat sa mga naglingkod sa atin, sa banal na misang ito, sa mga nagtaray. Maraming salamat po sa inyo. At lalo tigil sa inyong lahat sa mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Parapakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon At sinayin. Magsiyo po kayo habang iginagawad ang pagbabagpag. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon
ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig, mapuspos ng sikla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kumain taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos.